Sambahayan ng Diyos, halina at purihin natin siya ng ating kanlungan at kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Purihin natin ang Panginoon na nagbigay ng lakas at buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong naririto po kami. Nawa po sa aming pagsamba ay maisa puso po namin ang aming maririnig na mensahe mula sa iyong anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dumako po tayo sa pagbasang tugon. Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos na sa Nazaret, ng isang lungsod ng Galilea, upang kausapin ang takbo ng ikasalses. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ang lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa inyo ang Panginoon. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa ang kanyang hari. Paano pong mangyayari iyon? Gayong ako'y isang berhen? Tanong ni Maria. Sumagot. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, kahit na siya ay matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi, pagkatapos umalis na ang anghel. Pagbasa ng banal na kasulatan sa Lucas, kabanatang 2, talatang 10 hanggang 12. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David
ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatanda matatagpuan ninyo, ang isang sanggol na nababalot ng lampin na nakahiga sa sabsaban. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakarinig ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa Mateo, Kabanata 7, mga talata 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa kanyang bahay sa ibabaw ng nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan.
Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Tayo po ay pinagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Isa pong pribilehiyo at karangalan na sa aking murang edad bilang isang CYF ay nabigyan ng pagkakataon na maging daluyan ng pagpapala at tagapagbigay ng mensahe sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinapupuri at pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito at kami po ay nasa harapan ninyo. Ngayon po, upang ikay paglingkuran. Nawa po ay gabayan mo po ako sa aking pagmimensahe ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa araw-araw na paggabay at pagbibigay mo sa amin ng kapayapaan. Panginoon, ikaw po ang manguna sa aming mga puso at isipan at pumasok upang ito po ay hindi namin maalis, kundi patuloy po namin kayong tatanggapin. Nawa po ay patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ito ang pangungusap na nagpapabatid sa lahat ng mananampalataya sa halaga ng bahay sa tao at lalo't ang pangungusap na nagbabatid sa lahat ng mananampalataya sa halaga ng bahay sa tao at lalo't higit para sa pamilya. Sa ikalimang bahagi ng ating pagsamba, pag-usapan natin ang kahulugan ng bahay. Ang bahay sa banal na aklat ay sumisimbolo ng buhay, sapagkat ang bahay ay buhay. Sa mga pamilya, ang nawalan ng bahay ay para na rin nawalan ng buhay. Pinahalagahan natin ang bahay, kung kaya pinagaganda natin ang disenyo nito at istruktura nito. Ganito, pinagyayaman ang halaga ng bahay sa isang pamilya. Ang Ebanghelyo ay nagpapaalala sa lahat ng pamilya. Sa pagpapatayo ng bahay, kinakailangan ng pananalig sa Diyos ang higit na pinagtitibay at pinagyayaman. Katulad ng sinasabi sa awit 127 verse 1 na walang kwenta ang bahay na ginawa na napakamahal man ito o yari sa magagarang materyales kung wala naman ang Panginoon sa loob ng pamamahay. Ito ay nagiging walang kabuluhan. Ang bahay na naroon ang Diyos ay naroon din ang kaayusan. Sa ating mensahe, talakayin natin ang acrostic meaning ng salitang house at gawin nating gabay ito sa pagtatag ng maayos na pamilya na ang Panginoon na naghahari sa kanilang puso. May 5 titik ang house. Unang letra ay H. Ang leterang ito ay nangangahulugang ng home. Sa wikang Tagalog ay tahanan. Ang house ay siyang istruktura o katawan ng bahay at ang home ay siyang kaluluwa ng bahay. Maraming pamamahay ngayon na house lang at walang home. Dahil sa ang mga nakatira ay walang espiritong nagpapadama sa pagmamahal sa isa't isa. Ikalawang letra ay O. Ito ay order. Ang isang pamamahay ay dapat may pagsusunuran, tuntunin, at may kaayusan. Alam ng lahat ang mga responsibilidad sa bahay. Sa mga nagpatayo ng bahay, sila ay may pinagbabatayang plano at may order kung ang mga unang itatayo. Sa mga nagtatayo ng bahay, ang unang itinatayo ay pundasyon. Pagkatapos, ang mga bahagi ng bahay, iuuna ang pundasyon, pagkatapos ay ang katawan ng bahay. Tandaan natin ito. Ang batang lumaki sa walang pundasyong aral mula sa Diyos, binagmumulan ito ng kaguluhan kahit saan man siya pumunta. Ikatlong letra ay U. Ito ay ang unity. Tinutukoy nito ang pagkakaisa ng pamilya. Dinisenyo ng Diyos na ang pagtatag ng pamilya ay nagkakaisa. Sa mag-asawa, sila ay sinabihan ng Diyos na ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao sapagkat sila ay naging isa.
Ito ang dahilan kung bakit ang pamilya ay dapat na nagkakaisa. Ang mag-asawa o pamilyang naghihiwalay ay nakapagbibigay ito ng kahulugan sa isipan ng bata at madali silang masiraan ng loob. Ika-4 na letra ay S. Ang letrang ito ay security. Ang salitang ito ay tumutukoy sa emotional security ng pamilya. Maraming pamilya ngayon na ang security para sa kanila ay may pananggalang o proteksyon sila laban sa mga masasamang loob na maaaring pumasok sa kanilang bahay. Pagpalagay na ng reha sa bintana at matataas na pader na may bubog o alambre. May CCTV camera at may security guard pa. Ang tunay na security na ninanais ng bawat kaanib ng pamilya ay ang pamamahay ay ang tunay na pananalig sa Diyos at ang pagbibigay ng tapat na pag-ibig sa bawat kaanib ng pamilya. Sa seguridad na ito, mawawala sa tahanan ang pagkatakot at pagkabalisa. Ikahuling letra ay E. Ibig sabihin, enrichment. Ang tahanan ay nagtuturo sa lahat ng kaanib nito ng paglagon sa bahay at pananalig sa Diyos. Ang tahanan ang nagpapayaman sa espiritual at emosyonal na pangangailangan ng mga bata. At ito ay pinamamala sa pagmamahala ng mag-asawa. Kaya ang tahanan ay nararapat na maging munting iglesia ng Diyos. Muli pong kumakahulugan sa salitang house. H. Home. Ikalawang letra ay O. Order. Ikatlong letra ay U. Unity. Ika-4 na letra ay S. Security. At ikalimang letra ay E. Enrichment. Ito ang house na may tatayo sa ibabaw ng bato, matibay at matatag. Dahil ang pinagtatayuan niya ang matibay na pananalig sa Panginoon. Idalangin natin sa Panginoon na ang bawat pamilya ay may Panginoon at nakatayo sa ibabaw ng bato na nagtitiwalas at umaasa sa ating Panginoong Hesukristo. Ipagpasalamat din po natin ang mga magulang ng tahanan na ipinagkatiwala ang buong sambayanan at sa ating Panginoong Hesukristo. Papuri at pasalamatan sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maghandog tayo ngayon ng ating kaloob bilang tugon natin sa kalooban niyang si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para tayo'y maligtas.
sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Nawa po sa mga kamay na sipaghandog ay pagpalaan niyo po sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pong paalaala, bukas po ay mayroong samba-sumba sa ating pong social hall sa Magil. Alas 6:30 ng umaga. 6:30 ng umaga. Ito po yung exercise ng ating mga kapatiran. Tayo po ay manalangin. Sa gabing ito, O Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat dahil ginamit mo ang mga kabataan upang ipagdiwang ang ikalimang simbang gabi na ikaw ay aming pinupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat po ng marami. Narinig namin ang mensahe ng isang kabataan na iyong ginamit upang sa amin ay magpalaala ng iyong kapanganakan. Sa gabing ito, O Diyos, amin pong dalangin na sasamahan ninyo ang bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, na taglay ang mapagpalang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailanman. Amen.